Pure gold. Oh, Panalo. So, ayan guys. So, may ahente ako, diba, na Midland. So, ilang beses na rin na nagdi-deliver sa akin sila na hindi talaga maganda. So, guys, hindi yan yung pinag-anuhan ito na tahon. So, nag-deliver sa akin kanina. Sabi ko doon sa mga delivery, wala na bang mas gaganda pa dito? Ito na lang daw yung stock ng Midland. Lahat naman daw ganito yung deliver. I don't think so na lahat ng mga tindera na katulad ko, na lalo na may ganitong tindahan, tatanggap ng ganitong kapangit na mga ano. So, to make it fair na lang, para hindi na ako nanggigigil palagi, kahit naaawa ako dun sa ahente, hindi na ako order. Kasi yung ahente, hindi naman kasalanan yun eh. Kasi kumukuha order yun eh. So, Midland, shout out sa inyo. Pag wala akong masabi sa inyo. Hello guys, get ready with me because magdi-deliver tayo ng dishwashing kay Danny's Sizzling House. So magkakape muna ako. It's almost 2:30 in the afternoon, Thursday today. So mag-deliver tayo ng dishwashing. Supposedly guys, magpapa-check up kami ng sasakyan. Hindi magiging available yung mekaniko ni Jovit, yung ating friendship. No, yung may sasakyan din na sinakyan natin nung pinick up natin sa Moriones sa Manila sa Pier 16C Fighter. So, na-cancel bukas. Pero, yung delivery, hindi na makakancel yun. I-deliver na natin. Tapos, i-pick upin namin laundry namin. Natok pa ako. And then, susunduin natin yung mga bata from school. Inshallah. So, syempre guys, hindi mawala yung routine natin. Aalis tayo. Tapos, bigla may intro gano'n. Anong hachi? Isang mabilis na pag-aayos ng press lock. Singkat ba? Wala kasi siya. Ayaw ko siya kasi mag-alasa ko. So na. Ano siya usap? Kasi sa guys, ang sinisa lang tayo. Yan. Ayan. So, wala namang masyadong nabago. Hindi man ako masyadong nagkilay. Hindi pa pantay. Okay na yan guys. So, for today's video, Joe Malone ang ating pabango. Konti-konti lang. Ayan. So, let's go. Short lang tayo, t-shirt. Ganun lang. Check natin guys kung ano. Ayun, layo naman ng ano. Very far naman. Oh, you can get na lang on the side. Maybe open at the side. No. Yan. Bulaga. Nagdala ako ng stand. Ewan ko makakatulong guys. Ayan na guys, alis na tayo. We're going. Do I have to to survive like this? Napaghahalata talaga ako guys. Buksan na. Ayoko naman naka-seatbelt. Yung pwede mo naka-seatbelt. So dadalhin ko kayo sa isa namin. Isa sa kauna-unahang naniwala sa ating dishwashing. So ngayon, new formulation, mas pinaganda ang ating dishwashing formula, no? Kasi ito pinaprocess na ngayon sa Cavite, sa planta ng Cavite, and it is also FDA approved na. So I'm going to have a bukod na vlog kasi naintindihan ko kasi yung may-ari ng dishwashing na to is nagtitipid, and talagang ang dami niyang nasayang ng mga yung label guys. So kaya ginagamit niya pa, habang sa katulad ko na binibenta lang muna sa household, ginagamit niya. But ang usapan namin, in 3 weeks, hihintayin ko si Sir Emma na magpakita ng panibagong ihis na label ng ating dishwashing liquid. And yan, handaan niyo na po yung announcement ko kung kailan po kasi usapan din namin ni Sir Emma na I will help him na bigyan siya ng mga distributors. So isa ako sa magpo-promote at mag-i-invite for distributors. So sasabihin ko lang din po na hindi po lahat ay po pwedeng maging distributors. Gawa po ng magkakaroon po tayo ng mga distributors, what's the term of that? City lock. Ilalak na city, only one distributor in one city, no, or in one municipality. So yun po, kaya para ma-sure na yung papasok sa pagdi-distributor ay ayan. Bayan. Para mas sure natin na yung mga magiging distributors natin ay kikita talaga sila. No, so please wait my announcement to that, to those people and mga nagpaplano, no, na actually isa lang talaga yung hinintay ko, yung FDA approved, kaya po hindi rin ako basta nagfi-field and hindi rin ako basta sumasagot ng mga PM ng mga lalo na mga OFW na nakasubscribe kay Mami Park. So
Sa totoo lang, si Sir Eman kasi yung may-ari ng dishwashing. Kahit matagal na niyang business yon, when it comes to some part of marketing, ay hindi pa gaano kano si Sir Eman. So that is why andito si Mami Part to guide him and to tell him more ideas, no, when it comes to kapag ganito na gagawin ng malawakan yung ating distribution ng mga dishwashing liquids. So sabi ko nga, be ready kasi tututukan ko talaga ito, and this is the plan that we had made for how many months? Actually, a year na, no, mahigit kasi since nang nag-move kami dito sa new place namin, nag-stop ako, di ba guys? Tumutok muna ako sa store natin. I focus to our store. Since wino-workout pa rin naman ni Sir Eman, yung dishwashing ay maging FDA approved, no? Naka-under ito sa isang manufacturing company na nagma-manufacture sa Cavite. So, announce ko po kung kailan ang official na po pwede na namin i-invite kayo, mag-apply kayo for distributorship. Okay? Kasi marami kaming pag-uusapan ni Sir Eman when it comes to contract, when it comes to rules and regulations and policies being a distributor. No, so, nakakatuwa kasi binigay pa rin sa akin talaga naka-reserve sa akin yung 2 municipality, which is the Pandi and the Santa Maria, na kung alin yung baluarte ko. So, if ever na kayanin ko at maging maganda ang kalalabasan, edi I will ask to Mr. Emma na another municipality, di ba? Kaya lang, masalimuot na trabaho yun kasi, di ba, Daddy? If we get another one municipality for distributorship, I need to learn pa the town, no? The city. Of course, saturation of the places of the area, di ba? That's part of the marketing, guys. So, alam nyo, ang pagnenegosyo, ang pag-business, hindi yan basta-basta sa totoo lang. I want kasi when I carry the product, especially this specific product na hindi ko talaga binitawan. Hinintay ko talaga hinintay ko yung time for Mr. Eman to work it out, no? Kasi nakikita ko talaga sa kanya yung gusto niyang mag-boom. However talaga yung encouragement and yung support ay hindi niya ganun kasi nakuha talaga to at all dun sa dating nakipag-merge siya. And so I said, ever since sinabi ko sa kanya, mag-solo ko na lang, mas maganda pa. Work out for your papers, one by one, step by step. I will wait. Bayan dada! I will wait you and I will try my best to help you out with that. No? Kasi syempre, kahit pa paano, dahil influencer tayo and we are in a social media platform, so it could help to him a lot, no, when it comes to introducing this wiper dishwashing liquid. So one of the major rules in this concept ng business is talagang when it comes to getting your distributorship is sinabi ko talaga na yung salitang walang lusutan. Ibig sabihin, when one distributor applied and passed being a distributorship, solo niya ang area, no? And if the distributor wants to get resellers, it's totally fine. Okay? So kaya ayos natin lahat yan. Me and Mr. Eman and Daddy Park, we're going to have a meeting for that, no? Pinauuna ko lang dito sa ating pag-aano kasi I really wanted to work this out. I think this is about time to focus again on field and distributing products, no? So ito talaga, this is the thing that I really like to do on field work, no? Ayoko talaga ng office. Dito talaga yung gusto kong ginagawa. I really wanted to challenge myself. Alam mo yon. So, when we come back the laundry, ano? So, yun lang guys. Ang dami sinabi ng Mami Park. There. We're going to get na? Okay. So, daanan muna daw namin yung laundry namin. So, yun lang guys. See you later and mag-aano ako. Excited talaga ako na i-vlog yung mga bagay na yun. And I'm really excited. I really do hope that Mr. Eman try his best when it comes to his label. Yes. Okay. So, guys, pick up muna ako ha. See you later. Pick up muna tayo ng laundry. And guys, tapos tayo mag-pick up. Kahit danis na ang ating destination. And guys, we are already in proper town. I wanna show you guys my school. Parang tinuro ko na sa inyo dati yan nung nag-aano ako. Ito guys, this is my school. Yan. College of Mary Immaculate. That is my school, my alma mater. Mater. So yan. Bilis kasi ni Daddy, very fast si Daddy. Mga dati ko din binibilhan na wholesaler
nung nandun pa ako sa dating store, and nung nagpapalaki din ako ng aking store, namin ang store din sa Willow Bend sa subdivision. Ito guys, kay Edcon's Sari-Sari Store. Ayan. Ang palengke po ng Pandi. Yan, yun ang palengke naman ng Pandi. Right. Okay, right. Yes. Oo. Ayan. This is the Danny Sizzling. Ay! It's closed. Why? Yeah, they know. Teka, wait lang. They will open na. Because there's a kids. That's why they close it. Nakita nga. Si Daddy po. Cute ba? Yan na kaya na budget. Opo, digas din po. Ayan po ang may bahay ng ating Danny Sizzling House. Malapit na tayong mag-ano. Ayan. Kunin na namin. Kunin na po namin. Ito, 3 po in order ni Tito. Ayan. Tayo ay mag-unload. Unload. Wait. Si Daddy working ah. Yeah. Where do we go? There lang. Near in water. Show me. There, water. That's there. Just put down there. Yan, that's it. Imported pa yung ano ko. Imported pa yung boy ko. Oh, di ba? Tingnan nyo naman guys, oh, yung galon ng swiper, oh. Ang daming galon na ipon na ni Danis. Hey guys, next time, Daddy, you're the one na lang to deliver here. Ako next time, siya na lang magbababa. Ano na ako, babachi ako sa iba naman, sa ibang side. Siya sa delivery. Ayun. 320. Opo. Ayan. Thank you po. Mas ano ngayon yan, Teng? Mas maganda ngayon ang timpla. Na-lesson siya sa amoy, pero mas maganda siya sa timpla. Ayoko nga nang maamoy. Tinesting ko. Kaya ang kagandahan naman kasi sa kanya, kahit mabango, hindi talaga hawang-hawa yung yung hindi talaga. Kahit sa mga plastic, tinesting ko yan dati pa eh. Yun lang ang kagandahan sa dishwashing na yan eh. Lumabas na FDA niyan. Nasa kabitin na pinrocess yan eh. Kaya lang nagtipid pa nga yung may-ari. Kasi nga, yung lumang mga pa rin, label, kasi nga nang hinayang siya. Kasi ang dami din ng sticker na nakatabi, na printed na. Sabi niya, Mami, habang hindi ka pa naman kakabit ko muna kasi sayang. Sabi ko, sige kako. Sabi, hintay mo na lang ako mga 3 weeks. Wala ka pa nga. Hinintay ko talaga po na kaya nga po nung nakaraan sabi ko, Tito, September 12 pa. Kaya ba iluwas yan? Opo, kinuha namin to sa sa Moriones, sa Manila, sa Pier 16. Inano po namin. Ilan sa kanya? Maluwag to sa loob din. Oh. Na ibababa yan. Daddy, what is that? Yeah, from fold it down like on the inside. Na ibababa po yan doon. Flat na flat, magiging pantay yan. Pwede ko pa rin. Ako, hindi sa kanong ganyan, pamalengke. Sa'yo? Mura lang yan. Puro styro din pinipili ko sa Santa Maria. 230. 230. Ani ko ba malaki? Kaya nga. Saka dami nga sasakyan eh, oh. Ano naman si... Diba? Ang dami sasakyan. Ay, ako, di ba? She wants this kind of, small lang. But, madami nga pupuno. Yung 25,000 ko 27,000 ko, umaalog pa dun. Hindi mo maanahan eh. Very cold the aircon, no? So, ayan, susunduin na natin ang ating mga bata, ang ating mga Junakis, okay? So, I'm so happy, I enjoy talaga riding with Daddy. Riding with Daddy. I'm asking nga Daddy when I will learn to drive. We want to make sure pa that this car will undergo general check-up, no? So, see you later guys. Manundot tayo ng mga bata. Guys, tingnan nyo. DV Mart. Tapos may pure gold siya. So, sa bunsuran, dalawa din ang pure gold. Isang pure gold talaga at isang DV Mart na may pure gold din. So, welcome to Pinagkuartalaan. Kasama. Ito yung elementary. Tapos yung ibang elementary nandito sa kabilang building. So, I think we can, ayan guys, maaga pa kasi sabi tsaka parang din kasi kami yung space. So, naisip namin na sunduin na lang ng Daddy ng bike tulad ng ginagawa niya. So, dito na kami sa Lumina guys.
Papasok na tayo ng Lumina. Oops. O, diba? Parang kagigising lang, pero matutulog. Tapan. So, I am looking for my headset kasi feeling ko, mas maririnig nyo ako kasi ingay ng aso. Okay? Ayan. Ayan, nag-continue naman yung ano. So, yon. Unang-una, syempre, continue tayo. So, update. Nagpuno na tayo ng ating mga dilata. Itutur ko pa ba kayo, guys? Picturean ko na lang. Sa totoo lang, hindi ko na siguro kailangan kasi dumating nga si Pure Gold, no? And nagpa-deliver na tayo at inano na natin. Kasi sa totoo lang, isa sa hindi ko talaga gusto hanggat maaari ay mag-tour, mag-hauling. Natatamad na ako, no? Mga nakaraan na sinisipag pa ako, ngayon natatamad ako. So kanina nagpaano lang tayo ng bigas, no? So alam niyo po ba na ngayong buwan, hindi pa natatapos ang buwan, almost 47,000 na tayo worth of bigas, no? Worth of bigas. So sabi ni PMFTC, hindi daw siya pupunta bukas, tumawag sa akin nung nakaraan. Ang gusto niya, ibayaran ko ng maaga, kung kaya ko, nabayaran ng maaga yung aking consignment. Kasi 29 pa sila pupunta dahil nagkaroon daw ng biglaang moving into another warehouse. So kaya hindi makakapunta yung agent. Now, sabi ko, it's your fault kasi nakaschedule lahat ang pumapasok at lumalabas sa aking pera. So kaya hindi ko yan ina-expect. So I cannot do that. So, I'm expecting na hindi sila dadating bukas. So, paano ang stocks ko? So, may buffer stocks tayo. At kung sakali naman na wala akong makukuha ng mga crafted, kasi yun yung isa sa paubos yung mga crafted ko dahil malakas yan sa akin. I'll try to look sa ibang supermarket kung may available sila and then buy na lang. No? So, yun. Total naman, almost same price po yung mga malalaking supermarket sa Santa Maria kay PMFTC. So, Mami Park, bakit naman ganun? Same price lang naman pala. Kasi syempre, kay PMFTC, consignment siya, diba? So, yun lang naman yung tinitake nating opportunity. Ayan yung mga update natin sa ating store. Nagpupuno na tayo. So far, ang susunod na natin na pupunuan ay ang ating mga sabon. No, yan naman. Kasi mga dilata, okay na. May mga nakakahon pa. Gawa kasi na hindi kasya. Yung iba nga, nakasaksak na lang kung saan. So, yun. So, nagpo-focus ako sa mga fast-moving products. Sa totoo lang, hindi ako basta namimili ng hindi basta fast-moving. Kasi kung ano yung mas maggagawa ng malaking kita, doon tayo nagpo-focus. Mami Park, namili-mili ka nga sa mga Shopee at saka sa ano. Guys, nabibili po yung aming mga accessories. Ang inaano ko po kasi diyan, sinasanay ko sila. No? So, ito yung ating diyan. Na kapag meron tayong mga planning na i-adds on, talagang sa una, hindi yan kasing fast moving na katulad ng mga basic commodities. Pero kasi sinasanay natin sila nang sa ganoon, aasahan nila na meron tayong tinda. No? So, yun yung isa yan sa paraan ng pagbi-building up your business or your store na you offer a variety products. No? Isa yan, pagpapakilala mo sa kanila. Even sa mga basic commodities, maraming brand, di ba? Maraming tatak, maraming klase. Sa shampoo, maraming klase ng shampoo. Sa conditioner, maraming tatak ng conditioner, maraming keratin. So, when you adding up, whether it is not that fast-moving products or fast-moving products man siya, basic commodities, when you are adding a new brand, a new product, talagang sa una, hindi mo aasahang magiging sobrang mabili. Meron iba magiging sobrang mabili, no? Depende sa produkto. But of course, always sa hanap buhay kasi, it's not being negative. It is sugal to sabi nila, sugal, no? Na you will not see kung mananalo ka kung hindi ka magta-try. But for me, hindi siya sa akin parang sugal. This is more of trial and error method. Okay? So gusto ko lang maintindihan nyo. Marami po kasi sa mga negosyante, ang laging iniisip is sugal kasi hindi mo malalaman kung mananalo ka o hindi. No, hindi ito sugal. Kasi kung sugal to, you are not risking your future sa hindi ka sigurado. Yun tiyak, doon ka sa playing safe, di ba? Yun ang magiging ano mo. So, syempre, kaya nagiging takot ang madalas na sumubok, mag-try, mag-explore sa hanap buhay. Kasi laging iniisip, ang lagi kasing quote ng mundo is, business is like a gambling. You will never know you will win unless you try. No? So, you're not ready naman to put your future at stake, especially if it's bread and butter mo to, di ba? So kaya marami, lalo na din sa mga hindi pa basta lumalabas sa comfort zone nila, hindi talaga magta-try kasi takot. So better put into your mind, magkaroon ka ng mindset na ang business talaga ay there is always a process of trial and error method, no? Talagang susubukan mo para malaman mo kung mag-work o hindi. Pero it will never be like a gambling. Okay? Kasi sa gambling,
if you lose, you lose. You lose them all. No? Yung itataya mo, lalo na pag sinabi mo pa, tira, pati pato, you lose them all. Wala ka nang bawi, talo ka na. As in, masakit pa sa ano. But unlike in trial and error method, nalalaro mo pa siya. Malalaman mo pa kung makakalusot ka pa, magagawan mo pa ng paraan kapag dumadating ka dun sa tight situation. So that's what I want you guys know between that thought or that quote na business is like a gambling. I never believed that ever since I was a kid. I never believed that. Kasi, yun yung para sa mga taong, ina-advise yun, para dun sa mga taong gustong i-comfort yung isang tao para ma-push na mag-go. Wherein, for me, mali yun. For me, this is my opinion. No? Everybody has the right to have their speech, no? Free speech, na kung ano yung mga natutunan nila sa buhay. Kaya hindi ako naniniwala guys sa swerte. Hindi ako naniniwala sa mga pampaswerte. Naniniwala ako sa blessing. And naniniwala ako sa nasa Diyos ang awa, nasa tawang gawa. It is because when you are in trial and error method ng paghahanap buhay, kaya mong laruin ang mangyayari. Kasi pwedeng hindi mo pa nauubos ang lahat ng itinaya mo sa paghahanap buhay, pwede kang mag-back out. Pwede kang mag-back out. Unlike yung tumaya ka sa paglalaro, hindi mo na pwedeng i-back out yun. Nasa tingin mo, alam mo, pangit ang baraha mo, hindi mo po pwede nang i-back out yun. Nando ka na sa game. You cannot just back out. Unlike in business, pag nakikita mo nang parang sasablay, iisipin mo na, di-discard ka na. No? Gagawa ka na ng paraan. Sa gambling, ano ang discarding gagawin mo? Kung alam mo na talaga na feeling mo talaga ang pangit ng baraha mo. Di ba? You cannot just quit while you're in the game. Di ba? So, anong gagawin mo? Mandadaya ka? Or tatanggapin mo ang pagtatalo mo? No? Hindi ako naniniwala talaga guys sa what you call that? Sa ganung thought. Just a piece of advice. This is the thing that I want you to share. No? Lagi niyong iisipin na in business, there is always a process of a trial and error method. Kaya, lagi namin ina-advise na mga content creator, no, like me, na hindi ka bubuhos basta-basta ng puhunan, kahit meron kang milyon na pampuhunan. Kasi you are in a trial and error method. So, you can play it or you can do it dahan-dahan. Okay? So, when you are in a game of gambling, hindi mo pwedeng sabihin dahan-dahan. Lalo na kapag ang laro nyo, hindi ako marunong hindi ako marunong magsugal, pero alam ko lang kung paano yung ginagawa nila. Lalo na pagka-poker, kasi ipopoke mo yung ipopoke mo yung kalaban mo, parang lalansingin mo, no? Yung iba, kahit alam naman nila na delikado pa yung barahan nila, ipopoke na nila yung mga kalaban at kung sino ang bebet. So, in business, hindi ganon. No? In business, mangyayari yung mga proseso from having a small sales, for having a break-even, pati pagkalugi, mangyayari lahat yan. And all controls is in you. No? All the controls is in you. And pwede kang mag-back out. Pwede kang mag-continue, ilaban yun. So, it will never be a gambling. So, lagi nyo tatanda. Kasi pag inisip nyo laging gambling, ganun ang gagawin nyo. Same mistakes. History repeated. Ganun ang mangyayari. Kasi it happens to me. No? Alam nyo sa totoo lang, ilang beses din na nangyari sa buhay ko bago ako natuto sa negosyo. Bago ako natuto na matutong mag-control, matutong mag-isip ng mabuti, deep thinking talaga, focus, no? Especially kung ganitong klaseng hanap buhay, more of more of physical and draining nito sa'yo. And syempre, yung stress nito, natutulog ka na, parang nagtitinda ka pa kasi iniisip mo pa what is your schedule for the next day or for the next week. Everything iisipin mo. So, hindi ito sugal. Sa sugal, kapag mag-iisip ka ng discarded, that moment lang, no? Hindi ka tulad ng hanap buhay, iisipin mo to every hour and every minute. That is the truth. Whatever business I think, no? Unless passive income yung pinasok mo, no? That's what yun sa tingin ko ang totoo doon. So, wag mo nang ano-ano basta-basta, wag mo nang maglalabas ng puhunan, gradually lang. So, ano ba ibig sabihin ng gradually? Unti-unti, dahan-dahan, no? So, ang isang papasok sa paghahanap buhay ng ganito or kahit anuman pang negosyong maliit, kapag maingat sa kanyang bawat desisyon, no, yung hindi basta na-overwhelm. Yun, kasi guys, natural naman yun yung na-overwhelm. Kasi lahat ng mga negosyante na dadanasan yan. But, kaya nga ang kagandahan, may mga content creator na to advise you. Kasi we feel you bago nyo nadanasan yan. Naramdaman na namin yan. So, yung na-overwhelm ka, yung dala ng bugso ng damdamin, kaya ka magdedesisyon ng basta-basta, padalos-dalos, ganyan.
or hindi man padalos-dalos, pero dahil dala ng bugso ng damdamin, siguro nga yun na nga yung salita, padalos-dalos, napadesisyon ka bigla. So, kaya tinuturo namin dito na matuto kang magkaroon ng self-control, pag-isipan mo muna 100 times before you go in into something na alam mong may possible na idadaling ka nito sa tight situation, no? So, that's why we are here as a content creator or as an influencer. So, yung good service, huwag niyong babaliwalain kasi talagang it will bring you to success. And maniwala kayo, no? Marami tsak magsasabi, ako mami, may mga abusadong customer, may mga ano. Lahat yan naranasan ko na, guys. And I will not going to advise you this stuff na mag-sugarcoat ako sa inyo or magpapabulaklak lang ako na salita sa inyo para lang ma-motivate kayo. No. Lahat yan dinanas ko na. No, lalo na sa mga nag-uumpisa. Dinanas ko na yan, simulat maliit pa ako. Lahat ng klase ng customer, dinanas ko na. Kaya, yun ang paano mo gagawin na maging sa kabila ng ganun ng mga customer, paano ka magiging kalmado, paano mo ilalagay sa tama na not customer are always right, pero paano mo i-handle yung situation, di ba? So always remember that, no? Yan yung mga powerful na mga advices na iniiwan ko sa inyo palagi every time na ako ay mag-a-advise sa inyo. So another thing na gusto ko pang i-emphasize when you entering into a small business, nagsisimula ka pa lang, is when it comes to the family matters. Ayan. So, alam niyo po, huwag kayong magigilty na kapag lumalago na yung tindahan nyo, nagsimula kayo, tapos lumalago na yung tindahan nyo, hindi pa kayo makatulong, hindi pa kayo makapag-abot, hindi pa kayo hindi nyo pa ma-oblige or maobligahan sarili nyo to help fully your relatives or your kadugo, ganyan, huwag kayong mag-guilty. Why? Kasi kung ganon ang laging mararamdaman nyo, you will not able to rise up. No? Sabi nila, kasi pagka masyado kang mabait, itataas ka ng Diyos. Hindi. Ang tawag doon, katangahan. Ang tawag doon, katangahan, guys. Alam niyo po kung bakit? I learned my lesson. Kasi dati ako, dahil sa ang iniisip ko lang, dahil hindi ko naman bread and butter before yung business ko, ang nangyari noon, okay lang ako sa everything. Diba? Pero nung dahil naramdaman ko na yung hirap, talaga yung pagpupursige ko dito sa negosyong pinut up ko, especially ako yung mas may effort dito physically, yung nararamdaman ko na talagang yung needs namin dito na talaga kay store, talagang masasabi ko talaga nung nagsisimula ako dito sa sa tindahan dito, talagang isinet ko talaga sa sarili ko na hindi ako basta-basta pwedeng maglalabas ng pera. Kasi, kung meron man akong ilalabas, yun na yung mga sobra ko, mga personal ko, but maapektuhan ang tindahan ay hindi po pwede. Kasi, kung hindi kasi naging maayos ang pagpapatakbo ko dito at pagmamanage ko, siguro talagang hindi ako aabot ng 1 taon. Baka hindi ako aabot ng 6 months, bagsak ako talaga. That is why, sinet ko yung sarili ko na matuto ako magtiis, na i-reject yung mga taong manghihiram, mangungutang kasi hindi pa ako established. No? Ngayon, kung established na ako at talagang nakikita ko na talaga na wala na kaming masyadong obligation, halimbawa, kumbaga ba parang wala pa kasi kaming bahay, wala pa kaming ganito, wala pa kaming ganyan. So, hindi pa stable ang buhay ko, ang buhay namin mag-ina, ang buhay namin nila daddy. So, talagang ingat talaga ako sa lahat ng bagay. No? So, that is why huwag kayong mahihiya at mafe-feel guilty when you're rejecting people to help, no? Mami Park, ikaw nga yung nagsasalita ng yung mga little act of kindness. Little act of kindness, pero hindi yung uutangan ka. Tapos tatakbuhan ka, 'di ba? 'Yon. So, yung little act of kindness, hindi ka manuubos ng libo doon. So, syempre, kaya nga lagi ko sinasabi, huwag ka lang maging marites sa mundo, malaking bagay na ang participation mo sa community na maging at peace, okay? So, you know what I mean, guys, no? Huwag kayong maging philosopher dyan, ha? So, huwag kayong ma-feel guilty, basta-basta. Now, if you think na you can stand na, okay ka na, meron ka ng financial freedom, so that's when the time that it's about time to give back, to help, nang walang hinihinging kapalit. So, ganun lang, no? So, ako talaga, guys, yan yung kauna-unahang inaral ko. Kasi, naalala ko na sino ba nagsabi sa akin, hindi daw talaga ako yayaman kasi daw sa ugali ko. Yung sabing, mahilig kang tumulong, mahilig kang kahit inisahan ka na, kahit inuuto ka na, ganyan. Nag-stick talaga sa mind ko yun until now. No? Na
nung pinuput up ko, binibuild up ko tong tindahan, iyon ang inilagay ko sa utak ko na hindi ako magkakaroon kung lagi na lang akong palabas at lagi na lang ako mapagbigay. Hindi tayo nagdadamot, pero ang point is, kailangan masustain muna natin yung sarili natin, ma-stable muna natin yung sarili natin. So that's when the time that you can give back, or, di ba? Parang ganon. So, yun yung isa sa lesson learned na ano. Kasi dati talaga ang katwiran ko, ay, hindi importante sa akin ano, kasi hindi ko man madadala sa langit yan. But, when I'm getting matured, lalo na lang sa hirap ng inabot ko dito, may mga anak pala ako, hindi pala ako single, no? Na I need to look after. So, nagkaroon ako tapos nung nagkaroon ako ng takot na si daddy nga, na alam kong uuwi na dito na wala nang trabaho, wala na akong pagkukunan, I cannot be princess anymore, something like that. I realize things talaga, no? Yung maturity level talaga nandun, na don't spend beyond your means, no? Matutong mamuloktot kapag maiksi ang kumot, hindi ka yayaman kung lagi ka na lang magpapalabas, magpapauto, magpapaloko, lagi ka na lang mabilis, madali kausapin pagdating sa hiraman ng pera, uutangan ka, something like that. So that is why, yun yung inano ko sa sarili ko. So nakatulong siya. Hindi ko tinatalikuran ang pagiging pagtulong or yung pagiging mabuting anak, kung mabuti man ako ha, or ganito, ganyan. Hindi. It's just that, nilesen ko lang. At mas nag-iisip na ako before I do it. Yun yung point. So, and then kasi may pamilya ako eh. So, syempre, priority ko, family ko. 'Di ba? Priority ko. And kung talagang meron sobra at meron lang, nakakaalala naman ako. No? So, minsan nga masakit eh. Ikaw nga, minsan nga maaalala mo sila dahil wini-wish mo pa na, or hinihiling mo pa na mas more na magkaroon ka nang sa ganun ay may maibigay ka at maiabot. No? Pero itong bang mga tao na mga binubuuan mo ng pangarap ay, are they also praying for you na maging successful ka at maging okay ka, or they are just waiting na may iabot ka at maging galante ka sa kanila, no? So this is not only talking about family, but I also talking about friends and relatives. So yun yung ano natin. So that is one of the gusto kong i-emphasize sa inyo, no? Lalo na sa mga OFW na uuwi, dahil syempre ay people expecting, especially your relatives, expecting na pagka dumating ka, magbobonggay shoes, something like that, no? Wherein naglaan ka ng pera para paghandaan ang iyong buhay sa Pinas dahil you're staying for good. So, yon ang dapat mong isipin. Kasi, they will not be with you at all times kapag ka nagipit ka at na-down ka. Huwag na nating dagdagan yung istorya ng mga taong dating meron, nawalan, no? So, ako talaga takot ako na mawalan. Not in a way na yung extravagant, yung aking luxurious. Kasi wala naman kaming luxurious life eh. No? Ang inaano ko lang, natakot ako. Kasi takot ako na baka mahirapan kami, magipit, dumating kami sa magbenta kami ng ari-arian or kung anong meron kaming possession. Takot ako doon. Kasi, syempre, may mga anak na akong lumalaki. Kung sarili ko lang kasi kaya eh. Kaso kasi may mga anak ang lumalaki na mas malaki ang needs nila habang lumalaki, especially to their education. So, you have to think of that. No? A mature person will always think that. Okay? At syempre, huwag ka makakalimot sa Panginoon. Huwag ka makakalimot sa Diyos. No? Yan ang unang guidance mo. I hope you have a good day. No? Make a good choice. Enjoy your life while in a business. Always have a good customer service kasi customer is the blood of our store. And I do hope na medyo na-motivate kayo and na-inspire kayo sa ating mga sharings for today's video at na-update ko kayo. Kasi wala pa ako masyadong learnings ngayon na po pwede nating talagang madibdiban na anuhin. But tomorrow, maybe, I'm going to vlog and I'm going to, meron tayong pag-uusapan na issue at pag-uusapan natin at magninilay tayo. So, for today, ito lang muna. And yung shoutout ko, bukas na rin. Okay? So, bye! Mwah.